Matagal na namin hinihintay itong desisyon na to. Noong November pa kasi namin final yung motion to cancel the passport of former Congressman Arnulfo Teves. February 8, inilabas ng Manila Regional Trial Court Branch 51 ang utos na kansilahin ang pasaporte ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesman Assistant Secretary Mico Clavano, may kalahating buwan o 15 araw para maging pinal ang kautusan ng korte. Ito ay kapag walang anumang apila o motion for reconsideration na ihahain ng kampo ni Teves na maaaring magpaantala rito. Una nang sinabi ng abogado ng dating mambabatas na si Attorney Ferdinand Topacio na may mga legal remedy pang available sa kanila para baliktarin ang desisyon ng korte. Gagamitin anya nila ang lahat ng ito. Samantala, binigyang diin naman ng DOJ na tututulan nila kahit makarating pa sa Korte Suprema ang posibleng apela ni Teves. Paliwanag ng kagawaran na ang pagkansila sa passport ni Teves ay isa sa paraan upang lumiit ang mundo nito dahil hindi ito maaaring lumipat ng ibang bansa mula sa kung nasaan man siya ngayon. Kung umabot man sa Supreme Court, ay i-oppose talaga namin dahil sa tingin po namin, this is something that we will not let up on. No? Itong kaso na to ay nagpapakita ng impunity sa ating bansa. Una nang napabalita na nasa Timor-Leste ito at humingi ng asylum na ayon pa sa DOJ ay hindi naman pinagbigyan. Target ng pamahalaan na maibalik sa Pilipinas si Teves para harapin ang mga kasong murder kaugnay ng pagkamatay ni Governor Ruel Digamo at ilan pang sibilyan. Hindi na siya makapaglipat ng bansa pa. This is a very good development for us dahil yun naman talaga ang gusto natin na siguro to come back home and to face the charges like a man. Inatasan na rin ng korte ang National Bureau of Investigation o NBI para gumawa ng paraan na maiuwi sa bansa ang dating mambabatas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.